Isang mapagpalang gabi. Let's start. Ma'am, The Grace, magandang gabi po. Let's start to pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Muli na kami nagsama-sama, hindi po sa aming mga kagustuhan, kundi sa inyong pamamaraan, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa bawat araw kasi kami ay nabubuhay hindi po para sa pansarili namin. Kami ay nabubuhay kundi para sa kagustuhan at kaluwalhatian ng inyong Espiritu, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sapagkat lagi kayong nandyan nakagabay para patatagin kami sa bawat araw. Kami ay nagpapasalamat sapagkat kayo lamang po ang mabuti, Panginoon. Lord God Jesus Christ, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan at pagpapatatag sa aming pananampalataya sa bawat araw. Ito ay pagpapatunay lamang na ang aming pananampalataya ay hindi nakikiayon sa sistema ng mundo. Na ang aming pananampalataya ay pag-reveal sa kasamaan ng mundong ito. Panginoon, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin na matatag sa inyong pananampalataya at ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. It's not about us, it's always about you. Lord, Panginoon ko, handa na po kami sa inyong pagbabalik. Handang-handa kaming makita ang mundong ito sa kung ano yung tinanggihan nila na salita. Kung paano nyo wawasakin at pupulbusin ang mga against sa inyong salita, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sapagkat talagang ang propesiya mo kailanman ay hindi nagkakamali. Kami ay nagpapasalamat kasi talagang kami ay pauwi na, Panginoon. Pasalamat po, Panginoon. Salamat. Sapagkat kami naghihintay ng inyong pagbabalik. Hindi na ito magtatagal, Panginoon. Magkakaalaman. Malapit na. Lord, patatagin niyo ang pananampalataya ng matatag sa inyo at tapat sa inyo, Panginoon. At ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. It's always about you, Lord Jesus Christ. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat at ang lahat ng biyaya ay galing sa inyo. Nawa po ay maging successful ang araw na to. Ipuin ang mga matitigas pa rin ng puso sa inyong salita. It's always about you, not us. In your name, Lord Jesus Christ, we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, let's start. Okay, nandyan ang mga husana, mga kapatid, okay? Diretso black ang mga husana para hindi makapag-comment ang mga husana. Okay? Let's start to our topic today. He is grieved and He is coming. At pupulbusin niya at uubusin niya ang kasamaan ng mga taong against sa kanyang salita. Okay? Grabe. Ito si Trish. Nakakatakot. Nakakatakot yung pagsasalita ng mga tao. Di ba? Gigil na gigil sila sa salita ng Diyos. Talagang gigil na gigil. Pero ang propesiya ay propesiya na kailangang mangyari. Sir John, magandang gabi. Let's start to pray. Okay? Let's start to pray. Let's start for our topic today. Okay? Amen. So, ano pong sabi dito? 1 John chapter 3, verse 1 to 10. Mga kapatid, the Lord said, we are God's children, the one who conquer and who wins against the world. Okay? Amen. ERV and ASD version ang gagamitin natin ngayon. The Lord said, 1 John chapter 3, verse 1 to 10, we are God's children. My brothers and sisters, the Father loved us so much. This show how much He loved us. We are called children of God. And we are really His children, but the people of this world don't understand that we are children of God. Amen? Amen. Nagpapatunay lamang daw po mga kapatid na tayo ay anak ng Diyos. At dahil tayo ay anak ng Panginoon, nagpapatunay lamang po na tayo ay hindi kilala ng mundo. Sapagkat ang mundo ay ibang Diyos ang sinasamba
Kaya ang mga tao sa mundong ito ay hindi kilala ang Panginoong Jesus. Kaya nagpapatunay lamang, kaya hindi tayo kilala ng mga tao sa mundong ito. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak tayo, ang lakas ng discernment ko, praise the Lord, uuwi tayo. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Amen. Wala pong nakakaalam kung ano yung magiging ano, lagay natin doon. Walang nakakaalam kung ano yung reward na ibibigay sa atin ng Diyos after natin mapagtagumpayan ang kasamaan ng mundong to. Walang nakakaalam kung ano yung mangyayari sa atin doon. Di ba? Kung ano yung lagay at magiging mangyayari sa bawat isa pag tayo ay nandun na. Kaya sinasabi dito, ngunit hindi pa nahihayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin sa pagbabalik ni Kristo, kung sino ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Sa madaling salita, our body will transform like the body of Christ. Our body will transform like Him. Okay? Kaya kailangan nating mapagtagumpayan ang kasamaan ng mundong. Huwag kayo magpo-focus sa distraction. Lagi niyong tatandaan yan. Focus only in the will of Christ. Okay? Huwag kayong magfo-focus sa kung ano yung nangyayari o persecution na nangyayari sa mundo. Kasi ito ay kasama sa atin. Kasama ito sa lahat ng ating pananampalataya bago siya bumalik. Kasi endurance, 1 John chapter 1, Revelation chapter 1, anong sabi ni John? I, your brother, partner in tribulation, with endurance and patience in God's kingdom. Sa madaling salita, huwag kayong magpapadistract sa kung ano yung nangyayari na kasamaan sa mundo dahil ito ay parte ng anong tag doon? Parte ng pagdidisiplina ng Panginoon sa atin, ng Diyos. Kaya hindi tayo kilala ng mga taong makamundo sapagkat hindi nila kilala ang salita ng Panginoon. Mga minamahal na anak, kung anak ng Diyos. Hindi pa naihayag kung anong magiging tayo sa hinaharap. Alam natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay magiging katulad niya tayo, makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa, katulad namin, di ba? Ang sino mang may ganitong pag-asa, katulad natin sa bawat araw, dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Amen! Sinasabi mong may Diyos ka, sexual immorality? Sinasabi mong may Diyos ka, adultery? Nasaan ang Diyos mo? Sinong Diyos mo? Unknown God? Unknown God ang Diyos mo? Si Satanas yan. Okay? Sinasabi sa kasulatan, ang tao na may pananampalataya gaya namin ay dapat matuwid ang buhay. Kita mo mga hypocrite. Wala kayong pag-asa, susunugin kayo. Susunugin kayo mga hypocrite, mga Pharisee. Okay? Wrath of God is coming for ungodlessness and unrighteous people. Mga hypocrite. Maganda kayo. Kasi ang pagsusunog ng Panginoon, gigil na gigil siya ngayon. He is grieved. Okay? Sunog na sunog ka. Hindi lang dito. First death yan. Second death, eternal life. You blaspheme the Lord. Hypocrite. Okay? Ano ang sabi dito? Ang sino mang may ganitong pag-asa sa Panginoong Hesus, kagaya namin, ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ng Panginoong Hesus na matuwid. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Amen! Walang taong na born again sa Spirit ng Diyos na gustong magpatuloy sa pagkakasala. Ang taong na born again sa Spirit ng Diyos ang nasa isip,
ayaw na dito. Ang taong na born again sa Spirit ng Panginoon, ang pag-iisip niyan, Lord, kuhanin mo na kami dito sa masamang mundong ito. Okay? Kaya ang taong nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. 1 John chapter 3 verse 5. Alam niyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Galit ka sa sin. Galit kami sa kasalanan. Kaya ang mga hypocrite na worldly people, diba, galit sa amin. Kasi bakit? Ang demonyo sa mga tenga ng mga yan ay super whisper with wings. Super whisper with wings. Ang mga Pariseyo na hypocrite, gigil na gigil. Mga once saved, always saved, sasalpakan ko kayo ng ano? Nitong tisyong may sikon. Okay, para to sa mga Pariseyo, humanda kayo. Ang pagsusunog nyo ay malapit na. Wala kayong pagbabago, mga walang respeto. Ano ang sabi? Ang nakay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Galit ka sa sin. Ayaw mo magkasala. Kaya kapag nagkasala ka, para kang pinutulan ng isang kamay. Diba? Kaya ang mga naborn again sa Spirit ng Diyos, ang pag-iisip niyan ay nasa pagbalik ng Panginoon na. Ayaw na nila dito, Lord, please, ayoko na magkasala. I don't want to break your heart anymore. So come back, Lord. Because we want to be with you, Lord. Ayaw na namin magkasala, kaya ang Panginoon ay darating lamang po, Hebrews chapter 9, hindi isa susunod na pagbabalik niya, hindi siya babalik para maglinis ng kasalanan. Babalik siya para tubusin ang mga taong naghihintay sa Panginoong Hesus. Babalik siya kasi ang pananampalataya ng mga taong to ay wala sa tao, wala sa mundo, kundi nasa Panginoong Hesus sa salita ng Diyos. Kaya ang Panginoon ay nagsasabi na ang nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng dyablo. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Or even nakikilala mo ang salita ng Diyos, kilala mo yung kagustuhan ng Panginoon, ayaw mong sundin kasi anak ka ng demonyo. Anak ka ng father of all lies, Satanas. Okay? Anong sabi dito? 1 John chapter 3 verse 7. Ang mga tao dyan na nabago ng Panginoon, hindi yan ma-offend. Naniwala kayo. Yung mga na-born again ng Panginoon na nandyan, hindi yan ma-offend. Why? Ang puso at isip nila ay nasa Panginoon kasi sila ay binago ng Diyos. Kailanman ang mga yan ay hindi ma-offend kasi ang mga yan ay nabago ng Spirit ng Panginoon. Pero ikaw na Pariseyo na bilong kay Satanas at bilong sa hell, anak ka ng demonyo, okay? Hindi ikaw number one ma-offend. Kasi why? Gawain mo ang ginagawa ng iyong tatay na demonyo. Kaya ang mga taong na born again, hindi yan ma-offend kasi why? May prosesong pagbabago sa kasamaan ng mundong ito. Kaya kami binabalaan at sinasabihan, mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon? 1 John chapter 3 verse 7. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Hindi porket nagsabi niya na, Jesus loves you, na parang anamoy tupa. Ganyan nga si Satanas lumapit kay Eve. Kay Eva. Ganyan nga siya lumapit. Isang maamong ahas, di ba? Sige, kainin mo ang prutas ni Aba. Ganyan siya lumapit. Hindi siya lumapit ng isang tigre. Kaya yung mga anak ni Satanas, lalapit niya na maanamoy-maamo. Kita mo kami, kung bakit kami ganito kagigil sa bawat araw, kasi walang batas ang turo. Diba? Ang turo ng mga yan. Kami, nananatili kami sa Panginoong matatag. Pinagbibintangan kami na ano?
na ano daw yung kulto. Magkakaalaman tayo kung sinong kulto. Tingnan nyo. Oo, magkakaalaman tayo 101%. Huwag kang kukurap sa isang gabi. Kapatid, huwag kang kukurap. Magsisisi ka sa iyong buhay na pinili. Huwag kang kukurap, pariseyo. Okay? Magsisisi ka. Anong sabi dito?